Ito ang pinakamahirap na klase sa paaralan, bawat estudyante sa klase ay isang problem student. Kung hindi sila kakaiba manamit, magpapakulay sila ng dilaw na buhok papasok sa paaralan. Hinihiling ng guro na sundin ng lahat ang mga patakaran ng paaralan at klase. Ngunit ang mga estudyanteng ito ay hindi natatakot sa awtoridad at hindi pinapansin ang galit ng guro. May isang lalaking estudyante pa na naghagis ng tennis ball papunta sa kanya, ngunit hindi alam ng buong klase na ang guro na mukhang mahina at marupok ay hindi ordinaryong tao. Ang pangalan niya ay Kumiko. Lumaki siya sa isang pamilyang yakuza sa Edo. Bagaman si Kumiko ay nag-aral ng martial arts mula pagkabata at napakahusay lumaban, ayaw niyang ipagpatuloy ang tradisyon ng kanyang pamilya. Ang tanging gusto niya ay maging isang mabuting guro. Isang araw, sa kanyang flight mula Hong Kong patungong Japan, habang papalapag ang eroplano, may isang grupo ng terorista ang bumihag sa eroplano. Ang mga pasahero ay nanginginig sa takot, hindi sila makapagsalita. Tanging si Kumiko lang ang hindi natinag. Hindi niya pinansin ang kanilang mga banta. Ipinagpatuloy ang kanyang pagtulog hanggang sa isang malakas na terorista ay sumigaw sa isang matandang pasahero sa flight. Sa wakas, nagalit si Kumiko at nagpasya siyang turuan ang mga thugs na ito kung paano respetuhin ang mga matatanda. Nang dumating ang maraming pulis matapos matuklasan na kinidnap ang eroplano, ang mga terorista ay takot na lumuhad sa lupa at patuloy na nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Tila may pinagdaanan silang isang bagay na napakatakot. Nagsimulang magulat ang media tungkol dito. Sa oras na ito, nalaman ng mga guro sa paaralan na si Kumiko nakakatakot. Pagdating ng principal, agad niyang kinausap si Kumiko. Sinabi niya na hindi niya dapat tanggapin kung malalaman ng iba. Ang prinsesa ng pamilyang yakuza ay nagtatago sa paaralang kanilang tinuturuan. Kaya parehong principal at siya ay matatanggal sa trabaho. Ngunit hindi nagtagal, dumating pa rin ang problema sa kanila. Isang grupo ng mga gangster ang hamarang sa gate ng paaralan. Malakas nilang hinahanap ang isang estudyante na nagngangalang Rita para sa paghihiganti. Bukod pa riyan, ilang araw na ang nakalipas, may mga tulisan na hamarang sa daan at nangikil sa kaklase. Rita, tulungan mo akong bugbugin sila. Sa puntong ito, opisyal na dumating ang mga gangster sa paaralan para maghiganti. Nanginginig sa takot ang principal, kaya nagmadali siyang nagtago sa ilalim ng mesa. Tumawag siya sa pulisya at naghintay hanggang sa dumating sila. Pagkatapos ay isa-isa nang umalis ang mga gangster. Pagkatapos ng insidenteng ito, pinagalitan ng principal ang grupo ni Rita. Upang hindi magdulot ng problema sa paaralan, nagpasya rin ng principal na paalisin silang lahat. Sa kritikal na sandaling iyon, si Kumiko ang nagsalita para ipagtanggol ang kanyang mga estudyante. Sigurado siyang ang mga miyembro ng gang ang nananakot sa kanyang mga estudyante, hindi sila ang nag-uumpisa ng gulo sa labas ng paaralan. Kasabay nito, personal niyang tiniyak para sa grupo ni Rita. Nabigyan sila ng principal ng isa pang pagkakataon. Kung magsisimula pa ng gulo ang mga miyembro ng gang sa paaralan, kusang magre-resign si Kumiko. Ang kabutihan ni Kumiko ay labis na nakaantig sa mga kabataang nasa edad ng pagrerebelde. Sa simula, sila ay mga estudyanteng may problema na tinatalikuran ng buong paaralan. Wala pang guro ang nagpakita ng interes sa kanila, ngunit ginamit ni Kumiko ang kanyang karera para ipagtanggol sila. Napakakomplikado ng nararamdaman ni Rita. Alam niyang hindi siya madaling palalampasin ng gang. Kasabay nito, ayaw din niyang mawalan ng isang mabuting guro tulad ni Kumiko. Kaya nagpasya siyang mag-isa na harapin ang kanyang problema sa gang. Nang malaman ito, labis na nagalit si Kumiko. Hindi niya sinisi si Rita sa kanyang padalos-dalos na kilos, kundi naramdaman niya. Labis akong nabigo nang ang mga itinuturing na mabuting kapatid ni Rita ay hindi tumulong kay Rita. Pagkatapos ay nag-isa si Kumiko na pumunta sa base ng mafia. Sa puntong ito, si Rita ay binubugbog ng isang grupo ng mga tao. Kahit na nag-iisa siya, hindi pa rin siya sumuko. Noong akala nila ay mapipinsala na nila si Rita, sa wakas ay dumating si Kumiko. Sinabi ni Kumiko na siya ang class advisor ni Rita, at hiniling na ibigay agad ang tao. Ngunit ang mafia, dahil marami sila, ay hindi pinansin si Kumiko. Kung hindi magiging maayos ang usapan, sige, mag-away na lang tayo. Si Kumiko ay napakabilis, patuloy na iniiwasan ang mga atake ng kalaban. Pagkatapos, isa-isa niyang pinatumba ang lahat ng mga ito. Nang makita ng mga miyembro ng gang kung gaano kahusay lumaban si Kumiko, natakot sila at mabilis na tumakas. Sa sandaling ito, ang mga kaklase ni Kumiko, dahil sa pag-aalala, ay tumakbo rin dito.
Ang mga dating kaibigan na hindi tumulong kay Rita ay lumapit din upang humingi ng tawad sa kanya. Ngunit si Rita ay nagtataka pa rin dahil hindi pa siya nakakita ng guro na kasing galing lumaban. Tulad nito, nagsimula rin siyang maghinala tungkol sa pagkatao ni Kumiko. Pero sinabi ni Kumiko na hindi mahalaga ang mga ito, ang mahalaga ay gusto niyang protektahan ang kanyang mga estudyante. Pagkatapos nito, nagbago ng lubusan ng saloobin ng mga estudyante kay Kumiko. Sa panahong ito na inuuna ang pansariling interes. Mahirap talagang makahanap ng guro na buong puso para sa mga estudyante. Ngunit ilang araw pagkatapos, may bagong problema na naman ang lumitaw. 2 pulis ang biglang dumating sa paaralan para mag-imbestiga. Nalaman na ilang araw bago nito, ang dating estudyante ni Kumiko na si Ren, ay pinaghihinalaan ng pulisya na sangkot sa isang kaso ng pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Dagdag pa rito, natatakot na siya at tumatakas. Hindi ko alam kung saan siya nagtatago, pero hindi naniniwala si Kumiko sa sinasabi ng pulis. Dahil kilala niya ang estudyante niya, sigurado siyang hindi ginawa ni Ren iyon. Pero nahanap ng pulis ang wallet ni Ren sa crime scene. Natural lang na si Ren ang pinaghihinalaan. Sa kabila ng matibay na ebidensya ng pulis, naniniwala pa rin si Kumiko sa estudyante niya. Kaya ipinagkatiwala niya ang klase sa ibang guro. Pagkatapos, nagpunta siya para hanapin si Ren at linawin ang bagay na ito. Pagkatapos nilang marinig na ang mga dating estudyante niya ay nagtulong-tulong, hindi sila naniwala na gumawa ng ilegal si Ren. Pagkatapos, isa-isa nilang hinanap ang mga posibleng puntahan ni Ren, at natagpuan nila si Ren sa isang silid-aralan. Noong una, umiiwas si Ren sa mga tanong at ayaw sabihin ang totoo. Dahil ayaw niyang magdulot ng problema kay Kumiko. Noong high school, isa siyang problem student sa paningin ng iba. Dahil sa tiyaga at dedikasyon sa pagtuturo ni Kumiko. Para hindi ka na maliga pa. Ngayong nakapagtapos ka na, ayoko nang maging pabigat pa sa iyo tulad ng isang bata. Matapos siyang tanungin ng paulit-ulit ni Kumiko, sa wakas ay sinabi ni Ren ang katotohanan. Nalaman na pagkatapos niyang magtapos, hindi siya makahanap ng trabaho. Sa tulong ng mga kaibigan, nakahanap siya ng part-time job. Ito ay ang paghahatid ng mga package. Kailangan lang niyang dalhin ang mga item sa kinakailangang lokasyon. Sa isang gabi, kikita siya ng 30,000 yen. Upang mabawasan ang pinansyal na pasanin, hindi na nag-isip pa si Ren. Ngunit hindi niya inasahan na ang mga ipinadala niyang package ay naglalaman ng ipinagbabawal na gamot. Sa sandaling iyon, nakatanggap ang pulis ng tawag at dumating sa lugar ng transaksyon. Natakot si Ren at nagmadaling tumakas, na nagresulta sa aksidenteng pagkahulog ng kanyang wallet sa pinangyarihan. Alam niyang wala siyang maipapaliwanag. Natakot din siyang mahuli ng pulis, kaya siya tumakas. Pagkatapos malaman ang katotohanan, hindi nagalit si Kumiko kay Ren, bagkus ay nagbigay siya ng isang aral. Walang madaling trabaho na may mataas na sahod sa mundong ito. Huwag hayaang mabulag ka ng pera, dahil maraming bagay ang hindi mabibili ng pera. Sa gabi, dinala ni Kumiko si Ren sa kanyang bahay para magpahinga, at kasabay nito, humingi siya ng tulong sa kapangyarihan ng kanyang pamilya upang imbestigahan kung sino ang nag-utos kay Ren na maghatid ng mga kalakal. Mabilis na nalaman ni Yu na ang utak sa likod ng sindikatong ito ay isang lalaki, na nagngangalang Kuroz. Dati, muntik na siyang malugi dahil sa pagkabigo sa negosyo. Pagkatapos, naibalik niya ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng ilegal na negosyo. Madalas nilang akitin ang mga kabataang bagong labas sa lipunan, at sinasamantala ang kanilang malinis na reputasyon. Hindi lamang mura ang upa, kundi mas kaunti rin ang panganib. Si Kuroz ay lubhang sekim sa pera. Kamakailan, tumakbo pa siya para sa posisyon ng miyembro ng parlamento ng gobyerno. Sa harap ng ganoong klaseng tao, nagpa siya si Kumiko na ilantad ang kanyang mga krimen. Ngunit pinayuhan siya ng kanyang ampon na ama na huminto na, dahil masyadong malakas ang kanyang kalaban, ngunit upang maiwasan ang mas maraming tao na masaktan, handa siyang gawin ang lahat. Ngunit bago pa man, kumilos si Kumiko, dumating na ang kanyang mga dating estudyante sa opisina ni Kuroz. Umaasa na makahanap ng ebidensya upang mapanagot siya sa batas. Nalaman na bago pa man magsalita si Kumiko sa kanyang mga subordinate, narinig na sila ng mga ito. Nagtago sila sa isang sasakyan upang malusutan ang mga security guard, at pumasok sa headquarters matapos ang ilang paghahanap. Sa wakas ay natagpuan ang mga gamit na nakalagay sa mga ceramic jar sa loob ng tubo ng bentilasyon. Hindi inaasahang hindi pa nakakatakas ang grupo nang sila ay matuklasan ng mga tauhan ni Kuroz. Buti na lang at nakatanggap si Kumiko ng balita sa tamang oras at dumating, at pinatulog ang ilang tauhan, na iligtas niya ang lahat. Kasabay nito,
Gusto ni Kuroz na makakuha ng boto para sa kanyang kandidatura, kaya inanyayahan niya ang lahat ng nasa media para sa isang press conference. Kapag naging matagumpay siya sa pagiging miyembro ng konseho, siguradong gagamitin niya ang kanyang posisyon at kapangyarihan para gumawa ng mas maraming ilegal na bagay. Ngayon, hindi na maraming oras sina Kumiko at ang mga estudyante. Hiniling ni Kumiko na manatili ang lahat ng estudyante dito, at siya ang pipigil sa lahat. Nang malapit nang magtagumpay si Kuroz, biglang binuksan ni Kumiko ang pinto at pumasok. Sa harap ng lahat, ibinunyag niya ang krimen ni Kuroz. Kasabay nito, ang eksenang naghaharap ang dalawa, ay ibinalita ng media sa buong bansa ng Japan. Lahat ay labis na nagulat, ngunit nagtangka pa rin si Kuroz na itanggi ito. Sinabi niyang wala siyang alam, hindi niya inaasahan na ang mga estudyante ni Kumiko ay nag-livestream ng taguan ni Kuroz para makita ng buong bansa. Sa isang iglap, ang dakilang imahe na pinilit ni Kuroz na panatilihin. Sa mahabang panahon ay gumuho, isa-isang umalis ang mga tao sa press conference. Kung ganito na ang sitwasyon, hindi na nagpanggap si Kuroz. Nagpadala siya ng ilang bihasang mandirigma para atakihin si Kumiko, bagaman mahusay si Kumiko sa pakikipaglaban. Hindi niya kayang labanan ang napakaraming tao. Pagkatapos ng ilang sandali, unti-unti siyang nahihirapan. Sa kritikal na sandali, dumating ang dating estudyante ni Kumiko na si Raya upang tulungan siya. Ngunit mabilis din siyang natalo ng mga ito. Ginagamit nila ang buhay ni Raya upang takutin, at inutusan si Kumiko na huwag lumaban. Wala nang nagawa si Kumiko kundi itaas ang kanyang mga kamay at sumuko ng paulit-ulit. Tinitiis ang mga suntok ng kalaban. Nang makita niyang malapit nang mapatay si Kumiko, dinala ni Ren ang kanyang mga kaibigan sa mga tauhan ni Kuroz. Nang makita ito, hindi na sila makagalaw. Nang makita ni Kumiko ang kanyang mga estudyante na sumugod, sumigaw siya ng malakas upang pigilan sila. Hindi niya hahayaang madamay ang kanyang mga estudyante sa labanang ito, lalo nang ayaw niyang mag-iwan ng dungis sa buhay nila. Kaya naman tumayo muli si Kumiko, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Sa ilang galaw lang, napabagsak niya ang lahat ng tauhan ni Kuroz. Nang makita ni Kuroz na nasa disbentahan na siya, bumunot siya ng baril, handang isugal ang buhay niya laban kay Kumiko. Ngunit hindi natakot si Kumiko, sa halip ay nagbigay siya ng mahabang paliwanag. Kahit na marami ang pera ni Kuroz, sa oras ng panganib, ang kanyang mga tauhan ay iniwan siya. May mga bagay na hindi mabibili ni Kuroz kahit gaano pa karami ang pera niya, tulad ng mga estudyanteng nasa likuran niya. Ang mga salitang ito ay parang kutsilyong tumusok sa kalooban ni Kuroz. Agad siyang bumagsak, sa sandaling ito ay pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Sa takot, itinaas muli ni Kuroz ang baril, nakita niyang malapit ng barilin si Kuroz. Agad na tumayo si Kumiko sa harap niya, nagmakaawa siya sa mga pulis na bigyan pa ng isang pagkakataon si Kuroz. Lubos na naantig si Kuroz sa kabutihan ni Kumiko. Ibinaba niya ang baril, hindi na siya lumaban, bago siya arestuhin. Tiningnan niya ang mga estudyante na may paghanga, at sinabing, napakasaya ninyong lahat. Sa sandaling ito, nalaman ni Rita ang balita sa TV at agad dinala ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Ang bawat miyembro ng klase ay nag-aalala sa kaligtasan ni Kumiko at ng kanyang mga estudyante. Labis na naantig si Kumiko. Naramdaman niyang sa wakas ay nasuklian ang kanyang mga pagsisikap. Ito rin ang kahulugan ng kanyang pagiging matyaga upang maging isang mabuting guro. Matapos iulat ng media, naging bayani si Kumiko ng buong lungsod. Kahit ang punong guro ay mas lalong nagkagusto sa kanya, pero hindi pinapansin ni Kumiko ang mga ito. Ang kanyang hangarin ay gabayan ang mga naliligaw na estudyante. Unti-unting bumalik sa tamang landas, umaasa na ang bawat isa sa kanila ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Dito nagtatapos ang pelikula. Tingnan natin kung sobra na ba ang mga estudyanteng ito. Naglagay sila ng palanggana ng tubig para sa paa sa harap ng pinto, at naghintay na pumasok ang kanilang advisor sa silid-aralan. Sa puntong ito, isang estudyante ang nagbigay alam sa buong klase. Papunta na ang advisor sa hallway, agad na kinuha ng lahat ang kanilang mga cellphone. Bumalik sa eksena kung saan binuhusan ng palanggana ng tubig ang ulo ng guro. Ang resulta ay, balikan natin ang slow motion video. Kung ipagpalagay natin na 0.8 segundo ang pagbagsak ng palanggana ng tubig, 0.2 segundo lang ang ginugol ng guro para mapansin ito. Pagkatapos, ginamit niya ang 0.3 segundo para humarap, at pagkatapos ay, isa pang 0.3 segundo para gamitin ang siko para itaboy ang palanggana. Higit pa rito, ang palanggana para sa paghuhugas ng paa ay tumama mismo sa ulo ng estudyante. Ang pinakakakaiba sa klase,
Ano kaya ang pinagmulan ng girong ito? Para maging kasing galing niya, manood tayo hanggang sa dulo para malaman ang sagot. Ang lalaking ito ay nagngangalang Chansey. Ngayon, bumalik siya sa kanyang dating paaralan para magturo, at ang klase na ito ang pinakarebelde sa buong paaralan. Lahat ng estudyante dito ay mga rebelde. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng mga estudyanteng ito sa klase. Sa unang araw ni Chansey sa pagtuturo, pumasok siya at bumati ng umaga sa klase. Ngunit walang estudyanteng pumansin sa kanya. Ang mga estudyante niya ay nagluluto ng noodles sa gitna ng klase. At higit pa, naningil pa siya ng pera sa mga kaklase niya. Bumaba si Chansey sa klase at sinabi sa estudyante na huwag masyadong maraming pampalasa. Dahil sa dami ng sodium sa pampalasa, kung sobra ang kainin, magkakaroon ka ng alta presyon. Siyempre, hindi nakinig ang estudyante. Habang pinipigilan siya ng guro, mas lalo siyang naglagay at tinawag pa ang guro na tanga. Lumingon si Chansey at nakita ang isang estudyante sa klase. Kalmado pa si senior at sinabing, dapat ayusin mo muna ang iyong sanata, pagkatapos ay angla. Lumapit si Chansey sa babaeng may maikling buhok. Nagbabasa siya ng magazine tungkol sa mga kotse. Sabi ni Chansey, ang kotseng ito ang pinakamabilis, ay 307 kilometers per hour. Ang maximum speed sa Hong Kong ay 110. Tandaan mong makakuha ka ng lisensya bago magmaneho. Sa huling mesa, may estudyanteng naglalaro. Lumapit si Chansey para babalaan ng estudyante tungkol sa 0.58 na refractive index ng telepono. Mag-ingat ka, baka masira ang mga mata mo. Pagkatapos, ginaising ni Chansey ang natutulog na estudyante, pero wala pa rin kahit isa ang nagpansin sa kanya. Isinulat niya ang kanyang pangalan sa pisara. Naku! Ang pangalan na iyan ay napakapangkaraniwan. Ang mga estudyante ay tumawa ng malakas sa pangalan ng guro. Nang makita ito ni Chansey, nagpasya siyang bigyan ng leksyon ang mga bata. Kumuha siya ng goma at gumamit ng chalk bilang bala. Isinabit niya ang bala sa goma at itinutok ito sa bumbero. Agad na tumakbo palabas ng silid-aralan ang mga estudyante na nabasa. Sa ganitong paraan, agad na nagkaroon ng kaaway si Chansey sa buong klase. Ngunit determinado pa rin siyang turuan ang mga batang ito. May 5 espesyal na kaso sa klase. Alamin natin kung sino sila. Ang una ay si Ali, na nagmula sa Pakistan. Ipinanganak sa Hong Kong dahil sa kanyang maitim na balat, kaya mula pagkabata ay kinutya at inapi siya ng mga kaibigan. Mayroon siyang matinding hilig sa musika. Ang pangalawa ay ang tomboy na ito na si Leung Fun. Ipinanganak siya sa isang pamilyang mas pinapahalagahan ang lalaki. Mahal ng buong pamilya ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki kaya mula sa kaibuturan ng kanyang puso, palagi niyang ninanais na siya ay isang lalaki. Ang pangatlo at pang-apat ay kambal. Si Jack at ang ama ni Jackie na si Jackie ay isang lasenggo, na madalas bugbugin ang magkapatid. Ang ikalima ay si Chow, ang leader ng 5 taong grupo. Namatay ang kanyang mga magulang kaya maaga siyang namuhay sa lansangan. Nang araw na iyon, nasa basketball court silang 5. Nakita ni Chow na inaasar ng kapitan ng basketball team ang babaeng gusto niya. Galit siyang naghagis ng bote ng tubig sa court. Natapakan ng kapitan ang bote at nadulas. Tiningnan ng kapitan silang 5 at sinabing tiyak na maghihiganti siya. Sa sandaling iyon, dumaan ang guro at nasaksihan ang lahat. Pinagmulta niya ang buong klase na magsulat ng mga aralin, pero hindi madaling parusahan ang grupo ng mga pasaway na estudyante. Nagdahilan sila na magbabayad ng multa, tapos ay naglagay ng uod sa loob ng kanilang mga kwaderno. Pagbukas pa lang ng guro ng kwaderno, basa na lahat ng lesson plan at mga test paper sa mesa. Pinagtripan ng mga pasaway na estudyante ang kanilang guro. Pagkatapos, umalis sila nang walang alalahanin. Kinabukasan, nagtuturo si Chansey, at gusto ng mga estudyante na paalisin ang guro. Kaya naman, naglagay ang klase ng palanggana ng tubig para sa paa sa harap ng pinto. At nangyari ang eksena sa simula ng video, natapon ang buong palanggana ng tubig para sa paa kay Chow. Doon lang nalaman ng buong klase na marunong pala ng martial arts ang kanilang class advisor. Hindi sinisi ni Chansey ang kanyang mga estudyante, at nagsimula siyang turuan sila sa isang napakakakaibang paraan. Ang gurong ito ay napakaiba sa ibang guro. Pinayagan niyang manigarilyo ang mga estudyante sa klase. Sinabi niya kay Chow na ilabas ang sigarilyo at sabihin sa buong klase. Kung masasagot nila ang kanyang tanong, hindi na nila kailangang mag-aral. Ang unang tanong, ano ang mga kemikal na bumubuo sa sigarilyong ito? Itinaas ni Ali ang kanyang kamay at sumagot, nicotine, tar, carbon monoxide. Tama, pwede ka nang umalis.
Masayang umalis si Ali sa klase. Ang ibang mga estudyante ay humanga at nagpapadyak ng mesa, humihingi ng pagliban sa klase. Nagbigay siya ng tig-iisang sigarilyo sa bawat isa. Ikalawang tanong, sino ang makapagsasabi sa akin kung anong mga bahagi ang bumubuo sa isang sigarilyo? Nagdrawing pa siya ng sigarilyo sa pisara. Sumagot ang kambal, papel, tabako, at filter. Tama ang sagot, ngunit hindi kumpleto. Tinanong ni Chancia kung para saan ang filter. Pinahithit pa niya si Chow bilang halimbawa, agad na naghiyawan ang mga estudyante. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang kanilang guro na pinahihintulutan ng isang estudyante na manigarilyo. Nang sindihan ni Chow ang sigarilyo, kinuha ni Chancia ang sigarilyo. Hindi pa sila nakaranas ng ganitong klase ng aralin. Napakabago ng pakiramdam ng mga pasaway na estudyante. Ginamit ni Chancia ang kakaiba at natatanging paraan na ito para magturo ng kaalaman sa kanyang mga estudyante. Ang mga paraan ng pagtuturo na ito ay napansin din ng principal at mga pinuno ng paaralan. Dahil ang mga estudyante ng paaralan ay pawang mga pasaway at walang ni isa man ang nakakapasa sa universidad, nagpasya ang kagawaran ng edukasyon na putulin ang tulong pinansyal na nangangahulugang malapit ng magsara ang paaralan. Sa oras ng tanghalian, sinadyang pati din ng kapitan ng basketball team si Chow, kaya ang grupo ng mga pasaway na estudyante at ang koponan ng bola ay nag-away. Maraming estudyante sa paligid ang nanunood. Hinayla sila ng mga gwardya sa pasilyo, pero nagpatuloy pa rin sila sa pagmumurahan. Tinawag ng kapitan si Chow na walang magulang. Nasaktan si Chow dahil dito. Nang makita ni Chancia na mag-aaway na naman sila, agad siyang pumagitna para pigilan sila. Sa pagkakataong ito, gusto ng principal na paalisin ang 5 pasaway na estudyante. Sinubukan ni Chancia na ipagtanggol ang mga estudyante at anako ang responsibilidad. Kayo ay mga estudyante ko pa rin. Mukhang kailangan kong turuan kayo isa-isa. Una, si Chancia ang lalapit kay Ali para tulungan siyang makatayo sa entablado. Para matupad ang pangarap niyang kumanta. Pangalawa si Chancia. Gusto niyang tulungan sina Leung Fun at ang kanyang ama. 3 silang maglalaro ng karera. Pagkatapos ay magplano ng isang aksidente, para masabi ng ama ni Leung Fun ang mga salitang matagal na niyang tinatago. Sa totoo lang, mahal na mahal niya si Leung Fun, at sa huli, nagkabati silang mag-ama. Pagkatapos, pumunta siya para hanapin ang kambal, sina Jack Hu at Jackie, at pagkatapos ay inanyayahan ng ama nilang mahilig uminom. Na umupo kasama ang mga kaklase para mag-usap, napagtanto ng ama at nalutas ang gusot sa kanilang mga puso. Ang ika-5 tao na pinuntahan niya ay si Chow. Alam ni Chancia na ang pinakamahirap baguhin ay si Chow. Pinalaki siya ng kanyang lola. Sinabi ng lola na si Chow ay isang mahusay na estudyante. At kinuha pa ang isang notebook ng mga parangal, nalaman na ang mga tagumpay doon ay gawa lahat ni Chow. Si Chow ay napakabait at nauunawaan. Palagi siyang masipag magtrabaho para makabili ng mga gamit sa bahay. Ang magnanakaw na ito ay napakatapang, naglakas loob na nakawin ang gintong lighter ng boss ng mafia. Nagtrabaho si Chow sa kasino, ngunit sa pagkakataong ito, nahuli siyang nagnanakaw. Nagalit si Luo Jianying at pinagpalo si Chow ng kanyang mga tauhan. Binigyan ni Luo Jianying si Chow ng pagkakataon, gusto niyang isama ito sa kanyang grupo. Ginamit niya si Chow para lagyan ng gamot ang inumin ng Boxing King. Gusto niyang matalo ang Boxing King sa laban na ito. Kapag natalo ang Boxing King, kikita siya. Nagpanggap si Chow na kukuha ng tubig saka naglagay ng gamot sa bote ng tubig. Pagkatapos ay mabilis niyang sinara ang takip sa kanya binigay ang tubig sa Boxing King. Habang inihahanda ng Boxing King na inumin ang tubig, napansin ng assistant ang bote ng gamot sa bulsa ni Chow. Nang magtatangkang magpaliwanag si Chow, tinakpan ni Luo Jianying ang bibig niya. Ang bote ng tubig na may gamot ay ibinuhos sa bibig ni Chow. Pero hindi pa rin nagalit ang Boxing King. Patuloy niyang ibinuhos ang mahigit 20 bote ng tubig sa bibig ni Chow. Pagkatapos ay ikinulong siya sa locker room, mabuti na lang at hinanap siya ni Chancia. Si Chow sa locker room ay patuloy na humihingi ng tulong, at umihi pa sa pantalon. Nang makita ni Chancia na binubuli ang kanyang estudyante, agad siyang sumugod upang harapin ang mga gangster. Pinatumba ni Chancia ang isa sa kanila. Kinuha niya ang armas at sinaksak sa hita, sinaksak sa puwit, pagkatapos ay hinawakan sa leeg at ibinagsak. Pagkatapos noon, mag-isa niyang hinarap ang buong grupo. Sinimulan ni Chancia ang kanyang pagtatanghal, bawat suntok at sipa ay may bumabagsak. Sa sandaling ito, may isang malaking lalaki na sumugod kay Chancia. Galit na kinuha ni Ann ang patpat at pinukpok siya. Bumagsak ang matipunong lalaki sa mga aparador,
Pagkatapos ay hinawakan niya ang isang paa nito at pinatumba siya. Nang lumapit si Chansey sa mga locker, hindi niya inaasahan na siya ay biglang sasalakayin mula sa likuran. Ngunit hindi pa rin makatayo si Chansey dahil sa mga suntok. Nang makita ng mga nasa likuran na hindi maganda ang sitwasyon, agad silang sumugod. Mabilis, tumpak, malakas, at napakadesidido ang mga suntok ni Chansey. Isang sipa ang nagpatamba sa kalaban. Si Lai Vithong, na nakulong sa locker, ay napalipad din palabas. Sa puntong ito, sumigaw siya, sino pa ang hindi pa dumarating? Nang makita ang pang-aasar ni Chansey, nagpa siya ang hari ng boxing na siya na mismo ang haharap. Pagkasugod niya, sunod-sunod siyang sumuntok. Si Chansey ay depensa lang. Gayunpaman, natambo pa rin siya sa mesa. Tila medyo nahihirapan si Chansey. Kumuha siya ng kahoy na pamalo at ipinukpok sa ulo ng hari ng boxing. Pagkatapos, mabilis na umatake si Chansey. Hinawakan ng isang paa nito at ibinagsak. Gusto sanang kontrolin ni Chansey ang hari ng boxing, ngunit itinulak siya nito. Napakalakas ng hari ng boxing. Binuhat niya si Chansey at inihagis palayo. Nagbago ng taktika si Chansey. Mabilis siyang gumalaw para umiwas. Hindi natama ng Boxing King, kaya nagsimulang umatake si Chansey. Nilagyan niya ng langis ang mukha ng kalaban, tapos sinuntok sa gitna ng mukha. Tinamaan ng Boxing King, hindi na makakita kaya kung saan-saan na lang siya sumusuntok. Itinulak ni Chansey ang locker para harangan ng Boxing King. Pagkatapos, paulit-ulit niyang sinuntok ang katawan nito. Naramdaman ng Boxing King na hindi na niya kaya niyakap niya ng mahigpit si Chansey at hiniga sa lupa. Nahampa ang ulo ni Chansey, parang umiikot ang mundo niya. Ang hari ng boxing ay mas mabigat, agad na nawalan ng malay. Naku po, natalo na ang hari ng boxing. Kinabukasan, ang balitang ito ay kumalat sa lahat ng dako, nagdulot ng kaguluhan sa buong paaralan. Bakit napakagaling lumaban ni Chansey? Nalaman na noon pa man, noong nag-aaral pa siya sa paaralan. Siya ang pinakamasamang estudyante sa kasaysayan ng paaralan. Nag-iisa niyang nasira ang graduation ceremony ng paaralan. Sinaktan pa niya ang mga kaklase at sinipa niyang basag ang rebulto ng punong guro. Nahulog ang rebulto at tumama sa kamay ng kaibigan niya. Ang ilong ng estatwa ng punong guro ay nahulog din. Kaya't nagpa siya ang punong guro na paalisin si Chansey. Dahil pinaalis si Chansey, lumipat siya sa isang paaralan ng militar. Nang lumaki siya, dinala siya sa larangan ng digmaan kaya hindi na niya pinahahalagahan ang buhay at kamatayan. Kinabukasan, dumating si Chansey sa klase at tumayo ang buong klase upang batiin siya. Ang mga estudyante ay labis na nasasabik na makinig sa pagtuturo ni Chansey. Ang kapaligiran ng klase ay napakasigla, ngunit si Jack ay hindi makayanan ang presyon ng pag-aaral. Kaya tumalon siya mula sa balkonahe ng kanyang bahay dahil si Chansey ang kanyang guro. Dahil nadamay si Chansey, siya ang mananagot at tatanggalin ng paaralan. Lahat ng estudyanteng nakarinig ng balita ay nagmadali. Hinabol nila ang guro, ngunit huli na. Kailangan din harapin ng paaralan ang pagbawas ng tulong. Nakarating din ang balita sa isang gangster. Gusto niyang magsara ang paaralan dahil nakakasagabal ito sa kanyang mga plano sa real estate. Sa wakas, dumating ang araw ng huling pagsusulit. Pumasok ang gangster sa silid-aralan. Pinigilan niya ang mga estudyante na pumasok sa paaralan para sa pagsusulit. Kung hindi sila kukuha ng pagsusulit, wala silang magiging grado. Kaya, tiyak na magsasara ang paaralan sa kritikal na sandali. Bumalik si Chansey, naghagis siya ng basketball at pinabagsak ang isa. Pagkatapos ay lumipad siya at sumipa, na nagpatalsik sa kalaban. Inagaw ni Chansey ang pala at nagsimulang lumaban. Sinabi niya na kailangan niyang turuan ng klase na ito ngayon, kung paano protektahan ang kanilang sarili. Pagkatapos ay umilag si Chansey at sinuntok ang tiyan. Kinuha niya ang patpat at hinampas ang isa pa, pagkatapos ay muling sumipa. Bigla siyang sumipa ng paikot-ikot, at agad na lumipad palayo ang kalaban. At siniko pa ang ilan, pagkatapos ay kinuha ang bakal at sinaksak sa puwet. Umakyat si Chansey sa ikalawang palapag at naghagis ng malaking patpat. Sinundan siya ng 12 ng mga thug, ngunit hindi nila inaasahan na tatalon siya mula sa ikalawang palapag. Sa isang sipa, pinatumba niya ang buong grupo. Ang lakas ng laban na ito ay talagang napakalakas. Sabay-sabay na pumalakpak ang mga estudyante at pinuri ang kanilang guro sa pagiging napakagaling. Sa pagkakataong ito, tumakbo ang mga estudyante sa paaralan para sa pagsusulit. Para sumali sa graduation exam, hinarap ni Chansey si Luo Jianying. Hindi ko akalain na siya pala ang childhood friend mo na binugbog mo.
Hindi ko maintindihan kung bakit siya naging ganito ngayon. Sinuntok siya ni Chansia sa mukha, pagkatapos ay hinayla mo siya papunta sa trophy cabinet. Nagpumigla si Luo Jianying, at sa huli, pareho kayong pumasok sa classroom. Sinuntok ni Luo Jianying si Chansia, at pinatumba niya ito sa ibabaw ng mesa. Pero tinamaan siya sa ulo ng chalkbox. Pagkatapos, sinakal ni Chansia ang leeg niya at binalibag ang kalaban. Nagpumigla si Luo Jianying para makawala. Kinuha niya ang conduit pipe at hinayla ito para paglapitin ang lahat ng mesa. Kaya naipit si Chansia sa gitna. Gumapang si Chansia sa ilalim ng mesa, habang si Luo Jianying naman ay nakatayo sa ibabaw ng mesa. Inatake ni Chansia si Luo Jianying mula sa likod at pinatumba siya. Bumagsak ng malakas si Luo Jianying sa sahig, at doon natapos ang laban. Nanalo si Chansia, ngunit naramdaman niyang may nagawa siyang mali sa boss noong bata pa siya, kaya sinaksak niya ang sarili sa hita. Mula noon, wala na silang utang sa isa't isa. Lumabas si Chansia ng silid-aralan. Sa oras na ito, ang mga estudyante ay matagumpay na nakapasa sa pagsusulit na may mahusay na resulta. Nagpasya ang Departamento ng Edukasyon na ipagpatuloy ang pagbibigay ng tulong. Ang mga estudyante ay nakapagtapos ng maayos, habang si Chansia ay nanatili sa paaralan upang magturo. Dito nagtatapos ang pelikula. Ito ang buod ng 2 pelikula tungkol sa mga astig na guro. Sino sa tingin ninyo ang mas astig na guro? Iwanan ang inyong opinyon sa comment section. Salamat sa inyong panonood. Paalam at hanggang sa muli.